Schoolmates! Ayan, and we are here again to bring you another hot topic discussion na tiyak na belong kayo. Yes, Trisha. At syempre, another episode kung saan ang inyong boses ay aming napapakinggan at mahalaga sa panahong nagbabago. That is right, Gina. Kaya samahan nyo kami, guys, dito lang sa Schoolmates! Isigaw ang tinig mo, ihayag sa buong mundo ang karapatan, kalayaan. Buksan ang isip mo, kaalaman ang iyong mo, sa karapatan, sa kalayaan. Yan, Schoolmates, Gab and Gina. Ngayon, marami na naman ang nagtitrending na mga posters, social media campaigns, di ba? At iba't ibang mga paraphernalia na ginagawa ngayon, lalo na mga memes about elections. Bakit nga ba? Dahil August 28 to September 2, ika nga guys, ay filing of Certificate of Candidacy na ng barangay at SK elections. Yes, Trisha, alam nyo guys, napapanahon to dahil panahon na naman para ihalal natin ang mga bagong leader ng ating bayan. Pero Schoolmates, magbigay muna tayo ng quick briefer at history ng mga sangguniang kabataan sa ating mga lokal na barangay. Alam nyo guys, sobrang dami na rin itong pinagdaanan. No? Ito ay naitatag through the Local Government Code of 1991 under RA 7160 at ito nga po ay na-abolish noong year 2013 at nagbalik sa bagong muka ng SK Reform Act of 2015. And syempre, Gab and Trisha, it gives the opportunity to young people to directly participate in local governance. And by that time, it was composed of all youth aged from 15 to 21 years old. At yun nga, nabanggit mo sa SK Reform Act, naging 15 years old to 30 years old. Ang SK Youth officials possess the power and roles of elected government public officials at tumatayong boses ng mga kabataan sa ating mga lokal na barangay. Pero Gab, hindi rin nakaligtas ang SK officials sa mga balitang, alam mo yun, naririnig at napapanood natin patungkol sa ilang leader ng ating bansa. At syempre, I agree dito sa sinabi ni Gina, no? Itong mga issues na to, na mga nakikita natin na rampant talaga sa social media, yan ang mga pag-uusapan at hihimayin natin ngayon. Kasama ng ating mga guests na si Jessie, Colleen, and Charmaine. Ayan, welcome to Schoolmates, guys! Hello guys! So, Gina, Trisha, simulan na natin yung tanong. No? Ito ay mga leader kabataan ng ating bansa. So guys, paano ba nagsimula yung interest nyo sa pamumuno, sa public service, hanggang sa kayo'y mahalal na nga bilang mga SK officials? And kay Jessie naman, paano nagsimula yung interest mo na pasukin to as an SK aspirant? So, unahin ko muna si Colleen. Actually, since elementary, nagiging leader na rin ako sa schools namin. Pagdating ko nung high school, naging vice president ako ng school namin sa Supreme Student Government. By that time, ang alam ko, tatakbong SK is from 15 to 17 years old. Hanggang binago nila yung age, ginawa nilang 18 to 24 years old. So, by that time na 15 to 17 pa lang, tumatakbo na akong SK. Tapos na-postpone hanggang naging 19 years old na ako nung So, 2013 pa lang, naplano mo na yung Yes. pagpasok sa SK. Okay. So, student leader. Yes po. Alright. Ikaw, Charmaine. Parang similar ako kay Colleen actually. So, same, parang elementary, usually, di ba, mga classes, mga council yan. Pero I really started sa leadership during high school. Supreme Student Government then Council as counselor. And then, kasama din ako dun sa 2013 na supposedly tatakbo with the age of 15 to 17 but na-abolish. So, starting then, naging youth volunteer or naging task force on youth development na ako sa aming barangay. Yun yung pumalit nung na-abolish yung Yes, SK nung na-abolish Schoolmates, yung yung task 2013. force. Yes, task force on youth development. Right. So, yun yung naging position to that time. Alam mo, Gina, Trisha, exciting to mamaya. Gusto ko mapakinggan yung journey nila. Kasi since 2013 pa pala, nagsisimula na yung kanilang SK journey. Pero si Jessie naman, paano nag-start yung interest mo sa public service? So yan, bilang ako, isa pong bata pa lang, 21 years old pa lang po ako. Naging leader na rin po ako sa school namin and sa community. Kasi isa po akong athlete na nagtuturo din sa mga kabataan sa amin. So, hindi ko talaga na pag-isipan na pumasok sa politics hanggang sa
nakapag-work po ako sa Pasig City Hall po. Oh, nice. So, Okay. ayun. Doon na po nahubog or nasubok yung mga skills ko sa pagsaservisyo po. Ayan. Yan. Tsaka kitang-kita natin no, na may role ang educational institutions no, sa paghubog ng interest mo talaga. Right. By being exposed no, to the environments. Siyempre, ang mga athletes, di ba, kailangan nandun yung leadership style mo rin, di ba? How do you command your team? So, syempre, this part is more on getting to know about you din. And what have you done also in your SK terms? Or syempre, yung mga nais nyo pang gawin no, or plano nyo gawin. So, ano-ano ba yung masasabi nyo na in your terms ay mapagmamalaki ninyong mga proyekto na inyong nasimulan? Or kumbaga, masasabi nyong malaki ang naging impact sa inyong constituents, sa inyong mga barangay? First, nagkaroon talaga kami ng struggle. Kasi ito yung first batch of SK after the SK Reform Law. And nagkaroon din ng pandemic. So talagang ginawa namin lahat ng best effort namin na magbigay ng inclusive programs for everyone. Kasi yun yung isa sa challenge eh. Pag nagpo-program ka, is that inclusive? Ibig sabihin, konti lang ba yung nakikinabang dyan? So, yun yung number one din na goal namin pag gumagawa ng program. So, yun. So, yung mga projects na sa tingin namin na patunayan namin is regarding din sa Youth Month na lagi namin sineselebrate, na talagang nagiging inclusive and nakakasama talaga namin yung youth of all ages. Kasi we have different bracket kasi sa ages, eh, di ba? We have 15 to 30, but we have early youth, we have the core youth, which is 18 to 24, and we also have yung medyo late na, medyo young adults na. That's why yung sa Youth Month, as much as possible, nakikater namin lahat ng ages. And ayun yun. Alright, so, kumbaga kay Charmaine, very important yung relationship sa constituents through the youth. Colleen, segundahan mo si Charmaine yan. Ayun, parang tama yung sinabi ni SKC Charmaine. Sa amin din kasi na since medyo malaking barangay kami, second sa pinakamalaking barangay sa Valenzuela, mahirap talaga yung maibigay mo yung lahat ng projects sa lahat na kabataan. So ibig sabihin dapat yung mga projects mo hindi lang pang sports, meron ka ng iba't ibang klaseng proyekto kasi hindi naman lahat ng kabataan sports ang gusto. Merong mga kabataan na tungkol sa education, merong kabataan naman na sa health. Kaya marami kaming mga proyekto na nagawa tungkol doon. Pero ang pinakaunang ginawa po namin is yung mas pinatatag nga namin yung youth engagement. Kasi nga totoo naman na hindi mo magagawa yung projects mo kung walang mga kabataan na sumusuporta sa'yo. Kaya sa barangay namin, mas pinadami namin yung youth organizations sa bawat sitio. Para every time meron kaming project, meron kaming pagbababaan ng mga proyekto. Alright, so active citizenship naman, itong si Colleen. Alright, si Jessie, ang mga proposed projects niya. Proposed projects. Oo. Or pwedeng kung yung time na nagtrabaho ka sa Ayun, Pasig oo. City, no? Ano yung mga naisip mo mga proyekto or nakabilangan mo ng mga proyekto? Actually po, sa amin kasi, naging practical na yung mga kabataan. Gawa nga ng pandemic. So, ang dami nang naghahanap paano nila matutustusan yung mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Siyempre, sa paraan ba natin sila matutulungan, turuan sila magnegosyo kasi sabi nga ng iba, kaysa bigyan natin sila, turuan natin sila kung paano magkaroon po. Tama. So, ngayon, gusto ko naman marinig yung perspective ng first timer. So, dahil ikaw yung huli, ikaw din yung una kong tatanungin. So, kung mahahalal ka, sa tingin mo, paano mo may ensure yung participation and engagement ng mga kabataan na constituents mo from ages 15 to 30? Ako po, bilang isang aspirant po, wala pa sa posisyon po, may mga bagay naman po tayo na nagawa na. Katulad na lang po ng Careless Day po. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Careless Day kasi yun, sinasara yung isang daanan para hindi po madaanan. Ang ginagawa po namin, meron kaming 7 events po kada linggo po, kada Sunday. Talagang ginagawa namin siyang Family Day. Kung saan meron dyang 3x3 basketball po, meron chess tournament. Hindi lang po yun. Hindi lang puro tungkol sa sports. Nagkaroon din kami ng mga HIV testing po. Nandiyan din po yun. Nagkaroon din kami ng mga seminars po dun sa streets na yun. Because safe space, no? Kailangan yan, mga public parks. Pero sila Jessie, sinasara yung daan. Sarado, bawal kang dumaan. Bawal ka dumaan. So, kapag dumaan ka, magjo-join ka. So, Yes. mag-enjoy na ng active Mandatory. participation. Tsaka kunwari, naglalakad ka. Ang saya nila, oh. Parang, Maki-join ka na. pwede yun, ha, Ganun. mga Yes. SKs, Ganda rin ha? yun. So, Charmaine and Colleen naman, sa hinaba-haba ng in-extend nyo sa termino ninyo, kung bibigyan kayo ng isang
kung pag-iisipin kayo ng isang salita kung paano nyo nagawa yung engagement ng mga kabataan, ano kaya yun? I think it's worthy. Very worthy siya kasi you'll be surprised kung gaano ka laki at kung gaano ka lalim yung binigay nyo or in-impart nyo sa mga youth nyo during those yung service or through the years of service. Worthy. Yes. Yan. Okay. Sa akin siguro, love. Yun. Kasi simula nung nag-umpisa ako sa SK, syempre hindi naman naging madali yung paghanap ng mga youth leaders. Pero as time goes by, naging friends and family mo na yung mga kasama mong mga kabataan. Sabi nga radikal ang magmahal. Yan, no? I'm curious to think na, syempre dito sa Schoolmates, gusto natin data-driven decision making Tama, tayo, tama. di ba? Lahat nakaangkla sa datos, sa tamang impormasyon, kung ano yung ibinabahagi natin sa ating mga constituents at sa kapwa nating mga liderato, no? So, ang tanong ko is, kapag kayo ay nagpo-formulate ng inyong mga proyekto, or nag-ideate what is the next project to execute in your own mga barangay, paano nyo siya ginagawa? Or how do you drive that data-driven decision-making sa paggawa ng inyong mga proyekto? Sa SK kasi, nagkakaroon tayo ng, dati ang tawag doon ay State of the Youth Address. Ngayon meron tayong Katipunan ng Kabataan Assembly na ginagawa twice a year. So doon, nagsasama-sama yung bawat Katipunan ng Kabataan. Doon matatanong natin yung mga nais nilang proyekto at programa from SK. At doon masasabi din natin yung mga future na projects na iniisip natin para sa kanila. So, kumbaga, making an open forum, no? For them to Transparency. Engaging, Yeah. improve. Correct. So initially, yun talaga yung mandated, no? We have Katipunan ng Kabataan Assembly talaga to collect their insights, kung ano ba yung gusto nilang mangyari para sa ating barangay. Kasi ang SK lang naman ang taga-implement, pero kailangan natin malaman ang gusto talaga ng mga kabataan. So sa amin, naging practice kasi sa amin sa city na kailangan before ka gumawa ng project, aside from having assembly, kailangan malaman mo kung ano yung gusto ng mga nasa baba. Meaning, you have to go deep with them. Meaning, kailangan pumunta ka sa kanila and alamin mo mismo sa kanila kung ano yung gusto nilang maging programa. So, pinapractice namin yon aside from having technical working group also, na malaman namin kung ano yung needs aside from wants nung mga groups na nasasakupan din namin. And also, we have SK Youth Volunteers din kasi na from different areas. That's why, aside from having them na buong Katipunan ng Kabataan, after nun, nagkakaroon din kami ng mga series of session para malaman sa kanila kung ano talaga yung gusto nilang maging future ng kabataan ng barangay namin. Pansin ko sa tatlong kasama natin ngayon, no? Binibigyan nila ng halaga yung gusto nung constituents nila. Kailangan marinig talaga. Hindi lang yung tingin nilang tama, pero yung opinion at pangangailangan nung pinagsisilbihan nyo, yung immersion tsaka yung relationship, very evident sa mga sagot nila. Actually, meron lang akong follow-up question din, no? Siguro bago tayo pumunta kay Jessie. Since natanong kanina yung youth engagement or yung gusto ng mga kabataan na nasasakupan ninyo, doon ba sa mga ginagawa nyong surveying and different platforms to really hear them and reach out to them, kamusta ang engagement? Meron ba kayong resistance na nararamdaman when you go to them? Or are there any other ways at which na you felt na hindi gumagana yung ganitong uri ng pag-reach out or pagdinig sa kanilang mga pangangailangan? Siguro simulan natin kay Colleen. Hindi naman. Kasi parang every time na nagkakaroon nga kami ng connections and communication sa mga bawat kabataan, nagkakaroon din naman sila ng positive response na meron kaming mga projects na nagagawa na masaya sila. At doon, after nun, meron din naman silang mga sinasabing mga gusto nilang maging projects na gawin sa barangay namin. Right. So, kumbaga open feedback system tayo, no? Yes. Charmaine. Case, honestly, in first few years, medyo nahirapan kaming makipag-engage kasi most of the youth sa amin, syempre, academics, ganyan, or kung ano yung gusto talaga nila sa career nila. Siguro feeling ko nakatulong din yung pandemic at some point. Yeah. Kasi after pandemic, talagang nagulat kami nung nag-call for volunteers kami. Hindi kami nag-expect na merong mag-respond to that call. Pero maraming naging involved sa amin. So, sa tingin ko, talagang based siya sa season or kung paano mo rin sila i-approach. So, at first, merong resistance, pero eventually, na ano naman namin siya and nagkaroon na ng engagement dun sa mga youth.
Kumbaga nandun sa diba? willingness din. Tsaka sabi nga nila, ang tunay na leader, hindi pinapakinggan, dapat nakikinig. Diba? So, dahil nga napakinggan mo na ang iyong mga ate, Jessie. So, ikaw, gusto naman kitang tanungin, di ba narinig mo na nga yung mga yan, ano sa tingin mo yung importansya ng pagkakaroon ng SK sa ating lipunan para magawa ng lahat ng iyon, para maging posible lahat ng proyekto na yun? Ayun nga, maging boses po sa mga kabataan na ang maririnig po natin ay pag-asa. Dahil ang kabataan nga daw po ang pag-asa ng bayan. Alam mo, idagdag ko lang, Trisha, Gina at schoolmates, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, no, isa sa epektibong paraan para makuha yung datos. Sabi nga ni Trisha, di ba, data-driven dapat. Ang ating atake sa lahat, sa serbisyo, miski sa pagbabalita, sa kahit anong usapan factual, ay yung mandato ng SK, yung KK profiling. Yung katipunan ng kabataan profiling. So, ang KK natin ay composed of 15 to 30 years old. So, part ng mandate natin, yung mga kapwa natin SKs dyan, aspiring SKs, ay kolektahin yung kanilang demographic, psychographic. So, yung template niyan, guys, makikita nyo mismo online. So, isearch nyo lang KK profiling. Pero, marami pa tayong malalaman, kaya dyan lang kayo dahil magbabalik pa ang Schoolmates!